Angin aming Diyos na banal at dakila sa lahat, o Diyos ng Israel, patuloy po na Ikaw ay aming sinasamba, o Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang presensya na patuloy na siya pong nangunguna sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pabor at biyaya mo sa amin, sa kapahingahan, sa mga biyayang pisikal na aming tinamo, o Diyos. Salamat po, Panginoon, at ngayong hapon, Lord, ay muli nakikiusap po kami, Panginoon, na kami ay patuloy, Diyos, na pangunahan ng iyong banal na Espiritu at patuloy, Diyos, na bigyan po ng malalim na pangunawa sa iyong mga salita. O Diyos, dalangin po namin na patuloy na ang lahat ng gawa at lang ng kaaway ay inyo pong sansalain, Panginoon. At wala pong ibang mapuri sa hapong ito, maitaas, kundi ikaw, Diyos, ang iyong mga salita ang maihayag, Panginoon. Pagpapalain mo po ito, Panginoon, at maging patuloy na kalakasan ng aming buhay espiritual at pananampalataya. Ito po aming dalangin, o Diyos, sa matamis na pangalan ni Jesus, sa aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. You may be seated. Oh, this is about the story of King Amaziah. No? So who is King Amaziah? King Amaziah was the son of King Joash of Judah, who's murdered in bed by his own servants. No? And King Amaziah began to reign when he was 25 years old. And he reigned in Jerusalem 29 years, according to the passage that we have read. Amen? He did that which was right in the sight of the Lord, but not with a perfect heart. And when he began to reign and establish the kingdom, in verse 3 and 4, all the servants who murdered his father was put to death by him. However, God favored him in his reign in Jerusalem, and be with him in all his battles and of the kingdom of Judah. Now, in this afternoon, the message here in this passage comes from the man of God who commanded by God to give instructions to the king. No, in verse 6 down to verses 9. So in this afternoon, mga kapatid, let me preach again the title of the Lord's message, which I entitled, "The Lord is able to give much more than this." Again, the Lord is able to give much more than this. So ating pong baybayin ang talata na kung saan ay ating binasa ngayong hapong ito. No? In verse 1, makikita po natin yung background ni King Amaziah. So siya po ay nagsimulang maghari sa Jerusalem nung siya po ay 25 taong gulang. No? At naghari siya sa loob ng 29 years. So sa kanyang paghari, ano ba ang kanyang naging patotoo? Ano ba yung makita nating blessing sa testimony ni King Amaziah? In verse 2, mga kapatid, makikita natin ang isang mensahe. No? Na kung saan ay makita po natin dito sa patutuo ni King Amaziah. In verse 2, follow me as I read. Sabi diyan, "And he did that which was right in the sight of the Lord, but not with a perfect heart." Pwede pala yun, mga kapatid. Na kung saan tayo, ginagawa natin kung alin yung tama para sa Panginoon. Pero hindi nga lang, no, with the perfect heart. So, ibig sabihin, kung hindi perfect heart, hindi 100% yung ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon, ibig sabihin, pwede pala ang Kristiyano maglingkod sa Diyos ng half-hearted. Maring dito ka sa church ngayon, nakaupo ka dyan, nakikinig, nagwo-worship sa Panginoon, oo. No, pero nandun yung puso na hindi perfect sa Panginoon.
Nandun yung tinatawag na pagiging half-hearted, no? Sa paglilingkod sa Panginoon. At yan po ang makita natin kay King Amaziah. Pero ganun pa man, makita po natin yung pabor na binigay ng Diyos dito sa haring ito. No? At kung saan kanyang sinamahan ng haring ito, katunayan, makita po natin sa mga talatang ating binasa na ang Panginoon ay nagpadala ng kanyang lingkod upang turuan, no, na managumpay itong si King Amaziah sa labanan. No, in verse 6, mga kapatid, in verse 5, kasi dyan sa chapter 25, verse 3 and 4, makita natin na naghiganti si King Amaziah dun sa mga pumatay sa tatay niya, yung mga servants na minerder yung tatay niya. No, dun sa kwarto, habang nakahiga sa kama, pinatay yung kanyang tatay, si King Joash. So, ginantihan niya yun. Nung siya'y nagsimula maghari, ma-establish yung kingdom, inisa-isa niyang patayin yung servants na kung saan ay nag-assassinate doon sa kanyang ama. No? And in verse 5, mga kapatid, dito nagsimula ang ginawang pangunguna ng Diyos kay King Amaziah. Now in verse 5, follow me as I read. Tatlong bagay naman po makita natin yung hapong ito, no, sa patutuo po ng haring ito na si King Amaziah. In verse 5, the Bible says, moreover, Amaziah gathered Judah together and made them captains over thousands and captains over hundreds, according to the houses of their fathers, throughout all Judah and Benjamin. And he numbered them from 20 years old and above, and what? Found them, how many? 300,000 choice men. No, pero itong mga napiling ito, no, out of the kingdom of Judah and Benjamin, hindi ganun kabihasa sa pakikipaglaban, mga kapatid. Oo, marunong silang humawak ng kalasag, marunong silang humawak ng sibat, pero hindi sila maituturing na man of valor. O hindi po sila maituturing na mighty men pagdating sa pakikipaglaban. Kaya dahil doon, in verse 6, makikita po natin, mga kapatid, na sa pagiging diskumpiyado nitong haring ito na si King Amaziah, ay umupa siya, nagbayad siya ng mga bayarang sundalo mula sa Israel. No, in verse 6, anong sabi ng Bible? He hired also 100,000, isipin mo, 300,000 choice men. Meron na siyang kawal na 300,000. Tapos, mag-hire pa siya ng another 100,000 or 100,000 mighty men. Amen? Pero tingnan natin kung ano pong nangyari. Sabi dyan sa verse 6, he hired also 100,000 mighty men of valor out of Israel. For how many? How much? 100 talents of silver. So, isipin mo, nagbayad pa siya para lamang madagdagan yung pwersa nila para kalabanin yung children of Seir. No? Kasi yun ang sasagupain nila eh. Yung children of Seir. Mamaya makikita nyo po. No? Diyan sa verse 11, nakalagay po yun eh. And Amaziah strengthened himself and led forth his people and went to the valley of Salt and smote whom? The children of Seir, 10,000. Sipin nyo, ang kalaban nila 10,000 lang. Ilan sila? 300,000. Plus 100,000. Ilan na yun? 400,000 men. Itong kalaban nila, 10,000 lang, 10,000 lang. Pero ganun kalaki yung pwersa nila. Akalain nyo po yung mga kapatid. Pero ano ang naging instruction ng Panginoon kay King Amaziah sa pamagitan ng kanyang lingkod? In verse 7, unang bagay na makita po natin, mga kapatid, yung hapon, this is about the instructions of God. No, this is about the instructions of God according to verses 6 to 8. So ano ba nangyari? Verse 7, but there came a man of God to him saying, ito na yung lingkod ng Diyos. Pinadala ng Panginoon para bigyan ng instruction si King Amaziah. Sabi niya, O King, let not the army of Israel go with thee. Amen? Nakakasunod tayo, church? Maliwanag yung instruction nung man of God kay King Amaziah.
Sabi niya sa verse 7, O King, let not the army of Israel go with thee. Amen? O, huwag mo nang isama yan, yung 100,000 binayaran mo sundalo mula sa Israel. Bakit? Tuloy natin in verse 7. Why? For the Lord is not with Israel. Amen? To with all the children of Ephraim. So, ibig sabihin, ang Diyos, wala siyang simpatya on that time sa mga children of Israel. Na bakit? Kasi nga, sobrang tigas ng ulo ng children of Israel. At kung ating pag-aaralan mga kapatid, kasi ang Israel, di ba, 12 tribes, hinati po yan sa dalawang kingdom. May tinawag na Northern and Southern Kingdom. No? Kaya dyan makita po natin mga kapatid na yung sa Northern Kingdom, dun yung mga wicked king, no? Sa Israel, no? Yun yung mga hari na kung saan hindi sumunod doon sa commandments ng Diyos, sa statutes ng Diyos. Hindi nila nilakaran, no? Yung commandments ng Panginoon. Kaya ang Diyos galit sa kanila. Walang pabor sa kanila ang Diyos. Amen? Kaya dyan sinabi ng man of God kay King Amaziah na huwag mong isama yung 100,000 na kawal ng mga Israel sapagkat ang Diyos ay walang pabor sa kanila. Amen? No? In verse 8, ito yung karagdagang instruction. But, if thou wilt go, do it. Pero kung ikaw ay tutuloy sa laban, sige, tumuloy ka. Sabi ng man of God, do it. Be strong for the battle. Amen? Kasunod po tayo. God shall make thee fall before the enemy. Nandun na yung assurance. Binigay na ng Panginoon. Sige, tumuloy ka. Magpakatatag, magpakalakas, sapagkat kasama ninyo ang Diyos. Ibibigay sa inyo ng Panginoon, sa inyong mga kamay, ang inyong mga kalaban. Amen? And ang sabi ng verse 8, God shall make thee fall before the enemy. For God had power, listen, had power to help and to cast down. Yun yung instruction ng Panginoon. Daw kay King Amaziah sa pamamagitan ng kanyang lingkod na pinadala kay King Amaziah. At ang blessing mga kapatid dito sa passage na ito, makikita natin na kung ano yung instruction na ibinigay ng Diyos mula doon sa man of God kay King Amaziah, sinunod ni King Amaziah. Pagamat nandun yung kanyang hesitation, yung kanyang panghihinayang, kasi nagbigay siya ng almost 100,000 of talents of silver. Sa panahon yun, napaka-laking salapi yun. So nandun yung kanyang panghihinayang. No? Kaya sa verse 9, sabi ni Amaziah, and Amaziah said to the man of God, But what shall we do for the 100 talents which I have given to the army of Israel? Diba? Anong sabi ng man of God in verse 9? And the man of God answered, The Lord is able to give much more than this. Yeah. Amen? Oh. Diba? Dahil doon sa sinabi ng man of God, nakumbinse itong si King Amaziah na sundin yung instruction ng Panginoon. Amen? Sila'y lumaban, in verse 11, natalo nila yung children of Seir na bumagsak sa kanilang mga kamay. Amen? Ano makita natin inside dito mga kapatid? Blessing kapag tayo po ay marunong sumunod sa instruction ng Panginoon. Amen? Letter A, following God's instruction brings blessing to us. No? Nandun yung blessing ng Panginoon kapag tayo po marunong sumunod sa instruction ng Panginoon. Sino mga Kristyano mga kapatid na hindi marunong sumunod sa instruction ng Panginoon? Mapapahamak. Ano ba ang instruction ng Diyos? Mga kapatid, ito po ang instruction ng Diyos. Napakaliwanag. Binigyan tayo ng instruction ng Panginoon. No, sa panahon natin, wala nang propeta ngayon. Amen? Bakit? Sapagkat kumpleto na yung Bible Amen? Kung mayroon mang propeta sa panahon ngayon, yun ay matatawag na mga bulaang propeta. Amen?
So ito na yung instruction ng Panginoon. At blessing kapag sinunod natin ito. No, nandun yung blessing ng Panginoon. Following God's instruction brings us blessing. Amen? Kita mo kapag sinusunod mo yung instruction ng Panginoon, ikaw naman makakapagsabi, di ba? Nakikita mo na, mukhang pinagpapala ko ng Panginoon, ha? Di ba? Nakikita mo yung pabor na ibinibigay ng Diyos, kagaya kay King Messiah. Amen? Nung siya ay sumunod sa instruction ng Panginoon, nanalo sila sa labanan. Amen? Kaya sa atin mga kapatid, bilang Kristyano, ano man yung goal natin, ano man yung ating minimithi, no, ano man yung ating pinagpe-pray sa Panginoon, o mga bagay na kagustuhan natin, mga kapatid, isang bagay lamang po, matuto tayong sumunod sa instruction ng Panginoon. Kung gusto natin na ipagkaloob sa atin ng Diyos yung pabor o yung kanyang pagpapala. No? Kasi wala pong blessing dun sa Kristiyanong disobedient sa Panginoon. Kaya nga maliwanag ang sabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 11. Amen? Blessing if ye obey, and curse if ye will not obey the commandments of God. Diba? Kaya kapag tayo sumusunod sa instruction ng Panginoon, palagi pong merong blessing. Amen? Kaya mga kapatid, mainam ho na sundin natin kung ano man yung instruction ng Panginoon sa atin. Nandiyan pa po ba kayo? No? Not just only that, mga kapatid, but let there be following God's instruction brings us victory. Amen? Hindi lamang pagpapala, kundi naroon yung katagumpayan. Amen? Ano man yung mga bagay na pinapangarap natin, lalo na sa inyo mga kabataan, alam ko kayo, hindi naman puro aral lang, siyempre, darating yung time na magiging professionals kayo, ano man yung hinahangad ninyo, di ba? O, maring iba din ang ilan dito sa inyo, mga kabataan, maging, teacher, engineer, no? Kung meron man dito kukuha ng kurso engineer, nurse, doktor, di ba? Meron ba rito nangangarap na maging doktor? Konduktor, no? Oh. Diba? Ipagkakaloob ng Diyos yan. Nandun yung victory, amen? When we following God's instruction. Amen? O, ano ba ang isa sa instruction ng Diyos, mga kapatid? Na maliwanag palaging binabanggit ng Bible. Seek ye first. Amen? O, pero, kung hindi mo uunahin ng Panginoon, hindi mo susundin yung instruction ng Diyos, kahit na anong pagpapagal, kahit na anong paghahanap buhay mo o pag-aaral mo, no? Mga kapatid, listen. Yan ay mauuwi sa walang kabuluhan. No? Palaging nandun yung failure. Bakit? Kasi nga, hindi natin nasusunod yung instruction ng Panginoon. No, kagaya kay King Saul, di ba? Nung hindi niya sinunod yung instruction ng Panginoon, anong nangyari? Ibis na pagpalain siya ng Panginoon, na-eliminate siya as King of Israel. Diba? At mula noon, naging masalimuot ang buhay ni Haring Saul. Naging bitter siya sa kanyang pagiging hari, no? Ng mga panahong iyon. Kaya ninais niya na talagang patayin si David ng mga panahong iyon. No? Ganun kahirap, mga kapatid. Nakakalungkot kapag ang isang Kristyano ay hindi marunong sumunod sa instruction ng Panginoon. No, never po tayo na magkakamit ng success sa buhay. Amen, church? Never po tayo magkakamit ng victory. No, ano man gawin natin, palaging fail. Amen? But when we are following God's instruction, nandun po palagi yung victory. Bakit? Kasi nandun yung pabor ng Diyos sa atin. Nandun yung kamay ng Diyos. Amen? Oh. Diba? Oh, naalala niyo po si Daniel? No? Oh, sino nakakilala dito kay Daniel? Sino ba si Daniel? Hindi si Daniel Padilla, ha? Oh, si Daniel, no? Yung naging servant ni King Darius. No? Tama ba? Darius o Cyrus? Darius. No? O, naging servant ni King Darius. No? Marami doon sa kanyang may ministeryo sa palasyo, maraming hindi nagkakagusto sa kanya.
Kasi nga magaling si Daniel. Bakit magaling si Daniel? Nasa kanyang Panginoon. No, nandun na talagang makikita ng mga ibang alipores ng hari. Pambira ito si Daniel. Ano ba nakita dito ng hari at talagang pinopromote niya ito? Na talagang naiinggit sila kay Daniel sapagkat nandun yung lapis na pabor na binibigay ng hari sa kanya. No? Kaya nandun na dumating yung punto na yung ilan sa mga wise men na kasama ni Daniel at mga presidents, princes, no, ay nagtipon-tipon para pag-usapan kung ano ba yung pwede nilang hanapin bukas kay Daniel para sa masiraan sa hari. No? Talagang wala silang makita. Kasi si Daniel napaka-faithful sa kanyang ministry. At talagang wala silang makitang mali kay Daniel, sa totoo lang. Pero, isang bagay ang nakita nila na gusto nilang gawing butas kay Daniel. At yun ay walang iba kundi yung kanyang pagiging deboto sa panalangin sa Panginoon. Amen? Isipin ninyo, nananalangin si Daniel palagi sa Panginoon. No, bukas pa yung bintana niya. Pinapakita niya na talaga nagpe-praise sa Panginoon. Hanggang sa itong mga ibang wise men ay nagtipon, ginawang okasyon yon para si Daniel ay hanapan ng butas. Gumawa sila ng decree, pinapirmahan sa hari, no, na within 30 days, no, ay walang ibang tawag dito, walang ibang sasambahin o lalapitan, no, kundi ang mahal na hari lamang, no? Walang ibang Diyos na tatawagan. Amen? Kundi yung hari lamang. No? Pinirmahan yun ni King Darius. No? At nung napirmahan yung decree, alam ni Daniel na napirmahan yung decree. Amen? Pero ano nangyari? No, natakot ba si Daniel doon sa decree na ginawa nung na pinirmahan ng hari? Hindi. Amen? Nagpatuloy siyang naging devoted sa Panginoon sa panalangin. Amen? Hindi siya natakot. Di ba? Actually, binuksan niya pa nga yung bintana eh. O ano nangyari? Nakita siya nung mga wise men, pinadakip sa mga kawal at anong ginawa? Inihagi sa lions den. But the question is, pinabayaan ba siya ng Panginoon? Hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Amen? Nandun yung pabor ng Diyos. Nandun yung kanyang deliverance. Amen? Nandun yung pananagumpay mula sa Diyos. Kapag ka ang isang Kristiyano, listen, ang isang mananampalataya ay marunong sumunod sa instruction. Amen? Yun ang instruction ng Panginoon eh. Na tayo bilang mananampalataya ay maging mapanalanginin sa Diyos. Diba? Oh. At dahil doon, nanagumpay si Daniel mula sa kuko at ngipin ng mga leon. Amen? Oh, nabaliktad niya yung sitwasyon. No? Nung mapatunayan ng hari na buhay ang Diyos ni Daniel, yung lahat na nanira kay Daniel, ipinatapon dun sa lions den. Diba? Akalain mo, nandun pa lang sa labi nung lions den, nilantakan na ng mga leon. No? At damay lahat ng pamilya, ultimo yung mga alagang hayop, pinihagi sa lions den. Patay lahat sila, nilamon ng leon. Pero si Daniel, nung inihagi sa lions den, hindi siya dinilaan ng leon. Amen? Naroon yung proteksyon ng Diyos, mga kapatid. Amen? O, nandun yung pananagumpay, mga kapatid. Bakit? Kasi nga, kanyang sinusunod yung instruction ng Panginoon. Yan ba yung sinasabi natin, mga kapatid? Following God's instruction brings us victory. Amen? No? Kaya blessing po, mga kapatid. No? At panghuli, letter C, dyan sa number 1, following God's instruction brings us favor from God. No? Balik tayo doon sa ating text in 2 Chronicles chapter 25. Verse 11. Nandiyan na po kayo? Anong sabi yan? And Amaziah strengthened himself and led forth his people and went to the valley of Salt and what? And smote the children of Seir 10,000.
Amen? O ano nangyari? Nanalo ba sila sa labanan? Yes, nanalo po sila sa labanan. Bakit? Because they follow God's instruction. Amen? Pero alam nyo, kung hindi sumunod si King Amaziah doon sa man of God na pinadala ng Panginoon at ipinilit niya pa rin na isama yung 100,000 mighty men ng Israel, nako, sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, baka magaya po yan sa AI at sa Israel. Isipin niyo kung gaano kakunti lang ang AI. No? Nung ang Israel ay nagpadala, halos 300,000 rin nakawal. Pero lahat patay. Amen? Oh. Sila, bakit? Kasi hindi sila marunong sumunod sa instruction. No? No, isa doon sa camp ng Israel. Sino yun? Yung nagnakaw. No, yung nanguha ng mga Babylonish garments. No, nung mga silver and gold nagtago sa kanyang tent. Sino yun? Si Achan. Ang maliwanag ng instruction ng Panginoon eh. Huwag kukuha. Di ba? Oh. Huwag kukuha ng mga Babylonish garment, even yung mga silver and gold. Kundi isurrender doon sa God's treasury. Amen? Pero tong si Achan, anong ginawa? Nagkubet. Kinuha niya. Ano nangyari? Natalo ang children of Israel sa AI. Napakakunti lang nung AI. Halos 10,000 lang din po mga kapatid. O baka marami pa ngayon 10,000. Pero natalo yung children of Israel. Why? Because they don't follow the instructions of God. Ganun po mga kapatid, no, sa buhay natin. Kapag tayo po, no, again, listen, ay hindi marunong sumunod sa instruction ng Panginoon, kahit na ano pa ang katayuan mo sa buhay, ano man ang posisyon mo sa trabaho, mataas man ang pinag-aralan mo, may negosyo ka man, ano man ang meron ka na sinasabi mo, kapag ikaw ay hindi marunong sumunod sa instruction ng Panginoon, lahat ng yan kayang alisin ng Diyos sa iyo. Yes. Wala pong imposible sa Panginoon, mga kapatid. Siya po ang nagkaloob sa atin ng lahat. Siya rin pong may kakayanang bumawi, no? At mag-alis po sa atin yan. Kaya wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon, mga kapatid, no? But instead, matuto po tayong sumunod sa kung ano ang instruction ng Panginoon sa atin. Amen? Because following God's instructions brings us favor from God. No, wag po nating gayahin si Achan, no, dahil lamang sa kakarampot na naghinto o yung mga Babylonish garment ay nagkubet na siya, no? Wag po mga kapatid, wag po nating i-compromise ang ating faith. Amen? So yung pong blessing mga kapatid na makita po natin. Unang bagay, again, number 1, this is about the instruction of God or instructions of God. And number 2, according to our passage here in chapter 25 verse 8. Pangalawang bagay po in verse 8. This is about the omnipotence of God. Again, this is about the omnipotence of God. Ano sabi po ng verse 8? But if thou wilt go, do it. Be strong for the battle, sabi ng man of God. God shall make thee fall before the enemy. Listen, take note of this. For God hath power to what? To help and to cast down. So, na makita po natin dyan mga kapatid na sinasabi nitong man of God kay King Amaziah na ang Diyos ng inyong lahi, Diyos ng Israel, Diyos ng Judah, no, ay makapangyarihang Diyos. Siya may kakayanan na tumulong at siya may kakayanan na sumira. Amen? Meaning,
Our God is omnipotent God. Amen? Ang ating Diyos, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, tahasan kung sasabihin sa inyo, siya po ay makapangyarihang Diyos. Higit pa siyang makapangyarihan, no, sa anumang bagay na naririto sa mundo. 'Di ba kapag may bagyo na dumating sa atin, feeling natin parang, no, parang katapusan na ng mundo. Amen? No, signal number 4 lang pero hindi natin alam kung saan na tayo susuot. Amen? Pero mga kapatid, ang Diyos, higit siyang mas malakas kaysa sa bagyo. Amen. Higit siyang mas malakas kaysa sa anumang kalamidad. Amen? Bakit? Sapagkat siya ay makapangyarihan Diyos. He is omnipotent God. No? At lahat ng bagay sa mundong ito ay kontrolado ng Diyos. No? Isipin na lamang po natin, mga kapatid, yung bagay na kung saan ay nilikha ng Panginoon, yung creation. Imagine, mga kapatid, paano nilikha ng Diyos ang tubigan, paano nilikha ng Diyos yung mga bundok, burol, libis. Amen? Na makikita natin, na kapag nakita natin yung mga bagay na yung mamamangha tayo, aba, talagang masasabi po natin na napaka ganda ng ginawa ng Panginoon. Napakaganda ng pagkakalikha ng Diyos. No? Kahit ikaw yung pagkakalikha ng Diyos ay perfect. Amen? Subukan mo tumingin sa salamin. Ha? Tawa si Brother Arman. Perfect. Sinabi ng Panginoon yan and it was so. Amen? Oh. Tanggapin mo lang kung ano pinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Amen? Oh. Kung ikaw ay pinagkalooban ng bansot na ilong, okay lang yun. Ang mahalaga may ilong. Diba? Nakakahinga ka. Ay, yung iba nga, walang butas yung puwet Diba? Oh. Walang tenga, sarado. Ay tayo, mga kapatid, kung titingnan nyo po, normal tayo, mapalad po tayo. Pagkakalikha sa atin ng Panginoon. No, doon na lang sa katawan natin, isipin niyo paano nilikha ng Diyos yung parte ng ating katawan. Diba, yung mga bituka, no, kung paano dumadalo yung dugo, no, mula sa puso, no, ibobombahin ng puso, iikot sa buong katawan, na paano nagpa-function yung kidney, yung liver. Hello, you still with me? Amen. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hindi natin kayang tawaran, hindi natin kayang tumbasan ang kapangyarihan ng Diyos. Isipin ninyo yung mga baby, mga kapatid. 9 na buwan sa loob ng sinapupunan ng mga nanayan. Paano sila nakakahinga sa loob? Diba? Can you imagine that, mga kapatid? Ganyan ka makapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Diba? Tapos tayo minsan, no, nililimitahan natin yung kakayanan ng Diyos. Minsan sasabihin natin sa sarili natin, kaya ng Diyos? Mga kapatid, uulitin ko po sa inyo, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihang Diyos. He is omnipotent God. Amen? At yung Diyos, mga kapatid, na tumulong dito sa haring ito na si King Amaziah upang siya'y managumpay sa labanan, ay siyang Diyos na ating pinaglilingkuran hanggang ngayon. Na siyang Diyos na makapangyarihan. Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Na hanggang ngayon ay ating Diyos na hindi nagbabago. He is immutable God. He is unchanging God, mga kapatid. Yan nandun yung blessing na makita po natin na sa Panginoon, wala po talagang imposible. Because He is a powerful God. He is omnipotent. Yan po sana matanim sa ating puso't isipan, mga kapatid, na magsilbing kaaliwan sa atin. Na upang tayo po, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa anuman na ating nararanasan, hindi po tayo malulumbay. Amen, sapagkat nandun yung kaaliwan, yung kaalaman na malaman po natin ang ating Diyos na sinasandigan, ang ating Diyos na pinaglilingkuran at pinaniniwalaan ay Diyos na makapangyarihan. Yan, mga kapatid, isang hamon po ngayong hapong ito.
huwag tayong umakto na parang walang Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay buhay at siya ay makapangyarihan. He is omnipotent God. Tingnan po natin ang istorya ng mga Hudyo, no, sa panahon ni Moses in Exodus chapter 14, verse 21 to 31. Exodus. Chapter 14. Beginning verse 21 to 31. Say amen po kung nandiyan na po kayo. Ang sabi po ng Bible in verse 21, and Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea, take note, the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea what? Dry land. And the waters were divided. You see the power of God, mga kapatid? Kaya niyang hatiin ang dagat. Kaya niyang tuyuin ang dagat, no? Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. No, at yan ang ginawa ng Diyos nung ang Israel, o yung mga Israelites ay inilabas ng Diyos sa land of Egypt in the house of bondage. No? Nakita natin yung kapangyarihan ng Panginoon at ang kanyang ginamit ay ang kanyang lingkod na si Moses. In verse 22, and the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. Sipin ninyo, habang naglalakad yung mga Hudyo, yung mga Israelites, patawid ng Red Sea, dun sa dry land, nakikita nila yung mga pating sa gilid, parang nasa resorts world, ano ba tawag doon? Oh, Ocean Park. No, makita nila yung mga pating, yung mga balyena, no? Habang naglalakad sila patawid ng Red Sea. So, yun ang ginawa ng Diyos, mga kapatid. In verse 23, and the Egyptians pursued and went in after them in the midst of the sea, even all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen, no? Sinusundan na sila ng mga kawal nito ni Paraon. In verse 24, and it came to pass that in that morning watch the Lord looked unto the host of the Egyptians through the pillar of fire and of the pillar and of the cloud, and troubled the host of the Egyptians. Now, nakita niyo po yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi noong time ng Israel, mga kapatid, sa lumang tipan, ay meron pong pinagkaloob Panginoon sa mga Hudyo na tinatawag na pillar of fire and pillar of cloud. Pillar of fire sa gabi at pillar of cloud sa umaga. No? Naisipin niyo gaano kamahal ng Diyos ang mga Hudyo. Noong panahon na yun, ayaw niyang mangitim yung mga Hudyo, yung mga Israelites. Kaya pinapayungan ng Panginoon sa gitna ng disyerto, gitna ng wilderness, habang sila'y nagtatravel patungo sa promised land. Sa land of Canaan. Amen? At paggabi, nandun yung pillar of fire. At dito, nandun sila sa Pihahirot, nandun na yung patawid na sila ng Red Sea, nandun na iniharang ng Panginoon, yung napakalaking ipo-ipo nga po, yung pillar of fire. Hindi ngayon makapenetrate yung mga kawal ni Pero. Bakit? Kasi nandun yung kamay ng Diyos. No? Yung kanyang kapangyarihan na kung saan ay nagsalba sa mga Hudyo. No? And in verse 25, mga kapatid, ano sabi po diyan? And took of their chariot wheels, and they drave them heavily, so that the Egyptians said, let us flee from the face of Israel, for the Lord fighteth for them against the Egyptians. Nakita po natin, mga kapatid, nakita ng mga Ehipsyano yung kamay ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, na kapag kinalaban nila yung mga Hudyo, para na nilang kinalaban ng Diyos. Amen? Kaya natakot sila. So they drave heavily, sabi diyan. At sila'y tumakas upang makalayo dun sa pillar of fire. But in verse 26, ano sabi? And the Lord said unto Moses, stretch out thine hand over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen.
No? And Moses in verse 27 stretched forth his hand over the sea, and the sea were what? Returned to his strength when the morning appeared, and the Egyptians fled against it, and the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Tinabunan ng Diyos yung lahat ng kawal ni Pharaoh. No? Ibinalik yung tubig ng Panginoon sa dati. No, dahil doon natabunan yung host of Pharaoh, nalunod sila sa madaling salita. And in verse 29, sabi diyan, but the children of Israel walked upon the dry land in the midst of the sea, and the waters were a wall unto them on the right hand and on the left hand. Verse 30, and the Lord saved Israel that day of the hand of the Egyptians, and Israel saw what? The Egyptians dead upon the seashore. No, ganyan po katindi mga kapatid. No, ang kamay ng Diyos, kaya kapag kinalaban ng sino man, yung mga taong tunay na sa Panginoon, para silang bumangga sa pader. Gaya na sabi ng Biblia, if God be for us, who can be against us? Wala po, mga kapatid, wala pong makapananaig laban sa atin, sapagkat tayo, nakasandal tayo sa matibay na bato. Sabi ng Bible, that rock is Christ. Amen? Kaya wala pong mananaig sa atin, mga kapatid. No? Kaya makita po natin yung omnipotence ng Panginoon, yung kanyang pagiging makapangyarihan. No? And in Haggai chapter 2 verse 6, no? Bago po tayo matapos sa ating pangalawang punto, sa Haggai chapter 2 verse 6. Yan, nandiyan na po kayo. Ano pong sabi ng verse 6? Sabi po ng verse 6, nandiyan na po lahat. In verse 6, the Bible says, for thus saith the Lord of hosts, no, sabi ni Prophet Haggai, yet once it is a little while, and I will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land. Nakita po natin mga kapatid, sa isang iglap, in a snap of a finger, mga kapatid, I am telling you, kayang-kayang yanigin ng Diyos ang buong sanlibutan. No? Sa salita niya pa lang, mga kapatid, no, kayang-kaya niyang yanigin. No, yung sabi diyan sa verse 6, yung kalangitan, no, at yung kalupaan, maging yung karagatan. Ganun ka makapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. No? Eh mga kapatid, makita po natin yung omnipotence ng Panginoon. At yun ang blessing, no? Lalo po tayo nagiging confident sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon, at lalong nagiging matatag ang ating pananampalataya, sapagkat alam natin na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay makapangyarihan Diyos. No? Nandun yung kumpiyansa ngayon sa atin. No? Sapagkat alam natin na ang aking Diyos walang hindi kayang gawin. No? Lahat ay kayang gawin ng Diyos sapagkat siya ay makapangyarihan Diyos. Amen. And panghuling bagay na makita po natin, balik po tayo sa ating text ng hapong ito. In 2 Chronicles chapter 25 verse 9. Second Chronicles chapter 25 verse 9. Nandiyan na po kayo? Ano po ang sabi ng verse 9? Again, let me read. Sabi po diyan. No, kasi ang istorya po, alam natin mga kapatid, no, umupa, nag-hire si King Amaziah ng 100,000 mighty men mula sa Israel. So, siyempre, magbabayad siya ng halaga. Kaya nagbayad siya ng magkano? How much? 100,000 talents
of silver. No? Eh ngayon, ang nangyari in verse 8, no, sabi ng man of God kay King Amaziah, no, ano sabi? Sa verse 7 pala. Ano sabi ng man of God? Let not the army of Israel go with thee. Amen? Nakakasunod po tayo, for the Lord is not with Israel to with all the children of Ephraim. No? Kaya in verse 8, sabi diyan, but if thou wilt go, do it, be strong. For the battle, God shall make thee fall before the enemy, for God hath power to help and to cast down. So sa madaling salita, no, sinabi ng man of God kay King Amaziah na wag isama yung 100,000 mighty men. No, at dahil doon sa sinabi ng man of God, napaisip itong si King Amaziah, aba teka, binayaran namin yun ng 100,000 talents. Tama ba? Na 100 talents of silver. No? Kaya sabi niya sa verse 9, dun sa man of God, and Amaziah said unto the man of God, but what shall we do for the 100 talents which I have given to the army of Israel? Amen? Sayang yun. Diba? Kaya dapat palabanin na lang natin din sila kasi binayaran ko naman sila eh. Pero ang instruction ng Panginoon ay huwag. Amen? Huwag pasamahin. No? Kahit na sabihin natin, binayaran mo eh. Pero instruction ng Diyos, huwag pasamahin eh. No? Pero ang daingan ni King Amaziah, sayang. Paano yun? Paano yung binayad namin? Parang ganon. Anong tugon ng man of God? In verse 9, and the man of God answered, the Lord is able to give thee much more than this. Yan ang sabi ng man of God kay King Amaziah. Alam mo, yung 100 talents na yon, kayang ibigay sa iyo yun ng Diyos. Higit pa. Amen? Sa inaasahan mo. Higit pa roon sa 100 talents of silver. Ang kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. Anong mensahe makita natin dito, mga kapatid? Isang bagay na nakakalungkot minsan. Na kapag ang Kristiyano nagbigay sa Panginoon, minsan nanghihinayang. Ay, sayang naman yung in-offering ko. Sayang naman yung ibinigay kong tithes. No, ang laki-laki. Sana, ano na lang ang binigay ko, ganito na lang eh. Pero bakit ba naibigay-bigay ko yung tithes ko na ganun kalaki? Hello, you still with me? Minsan meron tayong mentality na ganyan eh. Mga kapatid, kapag ibinigay na natin sa Panginoon na yun, at ang Diyos na ating pinagkalooban, mga kapatid, sabi ng Biblia, sabi ng lingkod ng Diyos dito, ay ibibigay sa atin ng higit pa doon sa kung anong binigay natin sa Panginoon. The Lord, sabi diyan ng man of God, is able to give thee much more than this. Kaya huwag po tayong magkaroon ng ganong kaisipan, mga kapatid. Ano man yung binigay natin sa Panginoon? Huwag hindi naman parang nanghihinayang tayo na bakit ko ba naibigay sa Panginoon? Di ba nahulog mo na lang, kulang na lang, bawiin mo ulit dun sa loob eh. Amen. Minsan may kaisipan gano'n ng Kristyano. Di ba? Na halos kulang na lang gumamit ng teleskopyo para sundan yung offering box. Sabi, dadawin ni Pastor ng times ko. Hello, you still with me? Amen. Mga kapatid, kapag tayo ay nagbigay sa Panginoon, huwag po tayong manghihinayang. Sapagkat ang Diyos, no, sabi ng Bible, God is able, amen, to give you, to give us much more than this, sabi ng Panginoon. No? Kaya ang pangatlong puntos po natin, mga kapatid, ngayong hapong ito, this is about developing, no, generosity. No? Ito'y para i-develop yung ating pagiging generous sa Panginoon. Amen, church? Na parang nalulungkot tayo kapag generosity pinag-uusapan. Parang napapakamot tayo sa ulo.
Amen? Tandaan po natin mga kapatid, we cannot outgive God. Amen? Dahil una sa lahat, ang Diyos, ibinigay niya yung kanyang 100%. Ibinigay niya yung kanyang first fruit sa atin. Amen? Actually, mga kapatid, lahat naman po ng mga bagay na mayroon po tayo ngayon ay hindi po natin maituturing o masasabing sa atin po yan. Lahat po ng yan ay sa Diyos. At mapalad po tayo sapagkat tayo'y napagkatiwalaan. Kung kaya't marapat mga kapatid, na tayo po ay maging isang mabuting tagapangasiwa ng Diyos sa kung ano man ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. That's why the Apostle Paul said in 1 Corinthians, chapter 4, verse 2, moreover, brethren, it is required in his stewards that a man be found faithful. This is not about the money, mga kapatid. No? This is not about the amount or kung ano man yung ating binibigay, mga kapatid, but this is about faithfulness to God. No? Kasi mga kapatid, dyan po sinusubok ng Panginoon yung ating pagiging matapat sa Kanya. No? Sabi nga ng Biblia, kung sa kaunting bagay o maliit na bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin, ay hindi po tayo mapagkatiwalaan, papaano pa po tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaki? Amen? Kung ngayon pangalan, binigyan ka ng Diyos ng 100 pesos, hindi ka na marunong magbalik sa Panginoon, hindi ka na marunong magbigay kung ano yung nararapat sa Panginoon, paano kanya pagkakatiwalaan ng higit na mas malaki kumpara sa kanyang unang ibinigay sa iyo? Amen? Yun po ibig sabihin, mga kapatid. Magsimula sa maliit, masupungan tayo ng Diyos na tayo matapat na kung saan ay ating pong ibinibigay yung para sa Panginoon. Sa ganon, makita ng Diyos sa mapagkatiwalaan tayo sa maliit, no? Yun ay nangangahulugan na mapagkakatiwalaan po tayo sa malaki. Amen? Kaya mga kapatid, no? Let us exercise, let us develop, no? Our generosity, mga kapatid, lalo na sa ating pagbibigay sa Panginoon. Huwag yung tila ba gagaya pa tayo dito sa attitude ni King Amaziah na, ano po yan, sayang naman yun. 100,000, wag mga kapatid. Ano mang ibinigay natin sa Panginoon, hindi sayang. Amen. Amen. Tandaan po natin mga kapatid, wag po tayong tumingin doon sa laki ng ating ibinibigay. Ang tignan natin yung halaga nung pinagbibigyan natin. Amen? Kung gaano siya kahalaga sa atin, yun ang tignan natin. Amen? Na huwag din tayong gumaya doon sa attitude ni Judas. Naalala nyo? Nung ang Panginoon Kristo ay nagpunta doon sa bahay o sa tahanan ni Simon the leper. Ano nangyari? Di ba meron doon pumuntang babae? Sino yun? Si Mary na may dalang alabaster box. Anong ginawa niya? Binasag niya. Okay, ginawa nga awit, broken and spilled out, di ba? Binasag niya yung pabango at ibinuhos sa paanan ng Panginoon. At yung kanyang buhok, ipinupunas niya sa paa ng Panginoong Jesucristo. Anong sabi ni Judas? Ay, sayang naman. Ang mahal-mahal niyang pabangong yan. Sana ibinenta na lang para ibigay sa mga mahihirap. Anong tugon ng Panginoon kay Judas? Ang mga mahihirap ay palagi ninyong kasama. Pero ako, no? Sabi ng Panginoon, kasi that time, malapit na siya pa ako sa krus, eh. No? Mga kapatid, hindi sayang. Kung ano yung binibigay natin para sa Panginoon. Huwag po tayo magkaroon ng mentality na kagaya ni Judas, ay sayang. Wala pong sayang kapag sa Panginoon natin na binigay. Amen, church? Amen. No. Sayang yan kung nilaan mo sa mga bagay na walang kabuluhan. Yun ang sayang. Amen?
Pero kung yan ay binigay mo para sa Panginoon, hindi po sayang yun. Blessing po ang tawag doon. And that is privilege. Amen, church? Privilege. Sa tuwing tayo nakakapagbigay sa Panginoon, that is what we call privilege. No? Huwag po nating isipin na yun ay kalugihan. Amen? That's why let us develop our generosity. Ay pagiging mapagbigay natin sa Panginoon. Amen, church? Oh. Yung blessing, mga kapatid, no, na makita po natin yung testimony nitong ni King Amaziah. No? Dalawang bagay na blessing sa kanyang buhay na makita natin. Na una, sumunod siya sa instruction ng Panginoon. Blessing po yun. Dapat nating tularan. Pangalawa siya, nakita niya, na witness niya yung kapangyarihan ng Diyos. Yung man of God nagsabi, naniwala siya. No? Pero ang hindi lang maganda sa kanya, nang hinayang siya doon sa binigay niyang salapi para pambayad din sa mga sa mga kawal na kanyang hinayang. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng man of God, the Lord is able, amen, to give much more than this. No? Mga kapatid, no? I challenge you na tayo po ay maging generous pagdating sa pagbibigay natin sa Panginoon. Huwag nating tipirin ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Nakulang na lang, talagang piliin natin yung pinakamaliit. No? Ano ka sa busa mo? Mahanapin mo yung sisipati mo pa. Ano ba yun? Mga kapatid. Wag po, mga kapatid. Anong sabi ng Biblia? Sa 2 Corinthians, look at, bago tayo matapos, mga kapatid. In 2 Corinthians chapter 7 and 9, please. At ito po ang ating magsilbing conclusion ng hapong ito. Hindi na po kayo? 9 verse 7. Ano pong sabi ng Bible, mga kapatid? Okay. Nandiyan na po kayo. O siguro, simulan natin sa verse 6. Ano po sabi ng verse 6? But this I say, sabi ni Apostle Paul, He which soweth sparingly shall reap also sparingly. Naunuan po natin. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Yan ang challenge ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto, kasi ang Church of Corinth, sila'y mayaman na iglesia. May kakayanan sila pagdating sa material at pinansyal. No, kaya nga, maging yung Church of Macedonia ay ginamit na patuto ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto para sila'y mahamon na magbigay sa mga misyon. Amen? Oh. At dito, mga kapatid, ay nahamon ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Corinto, no, regarding doon sa tinatawag na cheerful giving. No, kaya nga sabi ni Pablo, siya na nagtanim ng, ano sa Tagalog yung sparingly? Gamay. Amen? Kaunti. Ay aani rin ng gano? Abay, siyempre, kaunti rin. Kapag nagtanim ka ng kaunti, tiyak, aani ka rin ng kaunti. Amen? Pero sabi ni Apostle Paul, kapag ikaw ay nagtanim ng sagana, abay, aani ka rin ng sagana. He which soweth bountifully shall reap also bountifully. Amen? O kaya kung tayo mga kapatid ay magtatanim, damihan na natin. Amen? Lakihan na natin. Are you still with me? O, para na sa ganon, aani rin po tayo bountifully. In verse 7, sabi ng Biblia, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen? Again, for God loveth a cheerful giver.
sapagkat iniibig ng Diyos yung mga taong masayang nagbibigay. Amen? Pero kung ang Kristiano'y nakasimangot, nakasambakol ang mukha kapag nagbigay, no? Mas mainam pa na wag na lang tayong magbigay. No? Dahil ang iniibig ng Diyos ay yung mga taong masayang nagbibigay. No? Kagaya nga po ng example natin, kahit na gaano kalaki ihulog mo diyan kung masama naman sa loob mo. Diba? Mas mabuti pang huwag ka na lang magbigay. Sabi mo, 1,000,000 yan eh. Kung nakakunot yung noo mo, kung naka-Angry Birds ka, huwag na lang. Amen? Oh, bakit? Kasi hindi lahat ng offering nire-respect ng Diyos. Amen? Oh. Diba kung babalikan natin yung lumang tipan, makita natin yung istorya ng mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, matuto po tayo na masayang magbigay sa Panginoon. Now, let us develop our generosity to God. No? At anong blessing mga kapatid? Kapag tayo po ay naging masayang nagbibigay sa Panginoon in verse 8, ano sabi po diyan? And God is, yes, able to make all grace abound. Abound. Amen? Toward you. See that? Nakakasunod po tayo. That ye always, you see the word always? Always having all sufficiency in all things may abound to every good works. Yan blessing mga kapatid. Kapag tayo po ay masaya na nagbibigay para sa Panginoon. Developing our generosity to God. Amen? No? Salamat dahil nakita natin yung testimony ni King Amaziah. Hindi na natin dapat pang ma-adapt. No? Huwag na, kapatid. But let us learn to develop our generosity to God. Amen? That is the title of the Lord's message in this afternoon. No? The Lord is able to give much more than this. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa Panginoon. Aming Diyos na banal at takila sa lahat, o Diyos ng Israel, Panginoon, maraming salamat po sa iyo pong mga salita, o Diyos, na patuloy, Panginoon, na nagpapatutuo sa amin ng iyo pong kabutihan, ng iyo pong kapangyarihan, o Diyos, na lutigit ng iyong mga pagpapala na kung saan ay amin pong matatamo kung kami, o Diyos, ay magiging matututo kaming tumalima, Panginoon, sa iyong mga instructions, Lord. Salamat sa buhay ni King Amaziah, Panginoon, na kung saan inyo pong ginamit bilang isang halimbawa sa amin upang kami, o Diyos, ay mapaalalahanan, Panginoon, sa mga bagay na dapat po naming panghawakan, o Diyos, bilang isang mananampalataya. Salamat, Panginoon, dahil muli na-remind kami, Diyos, na kung saan napakahalaga na kami bilang iyong mga anak ay matutong sumunod doon sa tinatawag na instruction, Panginoon. At nakita namin, o Diyos, yung mga benefits kapag kami ay natutong sumunod at natutong tumalima, Panginoon, sa iyong mga salita. Even to your commandments, Panginoon, Lord, dalangin po namin na kung saan kami po ay maging obedient palagi at kung saan, Panginoon, ay lalo pa po kaming maging matapat, Panginoon, na sumusunod, Panginoon, sa iyo pong mga kautusan, dakilang Diyos. And we pray, Panginoon, sa oras na ito na inyo pong pagpalain patuloy ang mga prinsipyo, Diyos, namin pong narinig, na pag-aralan yung hapon, at uwi kami, o Diyos, na dala-dala po namin tangan-tangan ng mga prinsipyong ito sa aming pag-uwi, Panginoon, at magamit namin, o Diyos, sa pang-araw-araw naming pamumuhay
bilang isang Kristiyano, Panginoon. Na nandun na mag-manifest po sa amin, Panginoon, mga katangian na kung saan ay sinasabi ng iyong mga salita, Panginoon. Na ito hindi po lamang namin narinig, kundi ito, Diyos, ay aming pandayin sa aming buhay. Patuloy, Panginoon, na makita sa aming mga patutuo, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat tunay, O Diyos, na ikaw ay matapat sa pagpapaalala, Panginoon, at patuloy na pagre-rebuke, Panginoon, kung kami ay may mga bagay na kung saan ay pagkukulang at mga kamalian sa iyong harapan. Salamat po sa pagtutuwid, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagre-reprove mo sa amin, Panginoon, sa mamamagitan ng iyong mga salita. At ngayong hapong ito, Diyos, sa aming pagpapatuloy, dalangin po namin, Panginoon, na i-bless niyo po ang mga activities, ang choir practice, Lord, yung fellowship po, Panginoon, ay patuloy niyo po na i-bless, Panginoon, na lalo pa pong tumibay, may establish, Panginoon, ang relationship ng bawat isa po sa amin na magkakapatid sa pananampalataya, Panginoon. At dalangin po namin, Diyos, na sa amin din pong preparasyon, sa aming church anniversary, ay patuloy, O Diyos, na kami ay pagpalain mo, pangunahan mo, Diyos, sa lahat po, Panginoon, ng aming kailangan pong ihanda. Unang-una, ang aming mga sarili, Panginoon, na kung saan ay aming pong i-prepare, Lord, lalo na po this coming Sunday, sa aming pong pagpupartake ng Lord's Supper, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat, at muli, ikaw ay aming niluluwalhati, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa buong maghapon na pangunguna at pagpapala mo. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong patuloy na pagkilos at pagtuturo sa amin, dakilang Diyos. At muli, ang lahat po ng papurit pasasalamat ay aming itinataas sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus na siyang aming tagapagligtas. Amen.